for Sister Perlita, Lord Jesus. We come before your throne of grace sa pagkakataong ito, Panginoon. At dalangin namin, O Lord, O God, ang aming mga ngaral na si Sister Perlita sa mga sandaling ito, Lord, O God. Anoint her lips, O Lord Jesus, as you anoint our ears and our hearts as we listen to your words today, O Lord, O God. Manguna ka sa bawat isa, Panginoon, at huwag mong hayaan, O Diyos, na may mga aantukin at matutulog sa aming kalagitnaan ngayon, O Lord, O God. Hallelujah. Pagpalain mo ang iyong mga salita, Panginoon, sa unang taon na ito, Lord, O God. At ito ang aming dalangin, and we commit all these things in your wonderful name. In Jesus' name we pray, and everybody say, God bless Sister Perlita. God bless Sister Perlita. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Sana po ay walang antukin, hindi ho ba mga kapatid? Dahil sa unang linggo ng taong ito, year 2026, kapag po tayo antukin, baka isang taon po tayo laging antukin. Praise God. Yan po lagi yung nasa isip ng mga Pilipino, hindi ho ba mga kapatid? Tayo tumayo mga kapatid at basahin po natin. Hallelujah, ang Isaiah 48:18 to 19. 43, 18 to 19, mga kapatid. Praise God. So, let's read. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new things. Now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a new way in wilderness and rivers in desert. Tayo makaupo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. A new beginning. Praise the Lord. Hindi po natin mga kapatid pag-uusapan yung ending. Praise the Lord. Kasi minsan gusto na natin conclusion, hindi po ba? Lalo na po tayo po ay naantok sa service mga kapatid, mas gusto na conclusion na. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, this message is focuses on fresh start. Hindi ho ba? Hope and transformation through faith. Kaya mga kapatid, remember, God doing a new things in our life. Hallelujah. Do not dwell on the past. Huwag na po natin isipin yung mga memories po natin noong 2025. Maganda man yan o papangit, bad or good mga kapatid. Hayaan mo lang yan mga kapatid na dadaan sa Facebook mo. Hallelujah. Yung memories po natin sa taon na 2025. Hindi ikaw yung kakalkal. Praise God. Sa iyong mga memories last year. Let mga kapatid join to make a new memories. Praise God. To serve God together, mga kapatid. Hallelujah. Na yun ulit ang gagawin po natin sa taon 2026. Praise God. Encouraging, mga kapatid, letting go of past failures. Alam po natin lahat po tayo, mga kapatid, ay maraming failures. It does not mean that if you fail something, isipin mo na you are already failure. Hindi mga kapatid. Embracing God, forgiveness. Hallelujah. And stepping into the new season of purpose. Tandaan po natin mga kapatid sa ating buhay. Hallelujah. Ay weather lang. Hindi isa lang ang weather sa buhay ng isang tao. Katulad ng isang buhay ng tao mga kapatid. Minsan nasa ngunit lahat ng ito mga kapatid, hallelujah, kung kasama mo ang Diyos. Kung kasama po natin ang Diyos, mapagtatagumpayan po natin lahat ng pagsubok na dadaan sa buhay po natin. Don't forget mga kapatid, God is always with us. Hindi ka hahayaan mga kapatid, hallelujah, to begin or to a new beginning na mag-isa lamang na naglilingkod sa ating Diyos. Kung noon 2025 hindi ka iniwan ng Diyos, masigit ngayon na hindi ka iwan, mga kapatid. Amen. A new beginning, praise God, to serve God
with a whole heart. Amen. Dahil wala po tayong magagawa, mga kapatid, sa ating buhay kung wala ang Diyos, mga kapatid, na kasama po natin sa ating paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lamang New Year o 1st January or January, mga kapatid, na baguhin po natin ang ating buhay. Praise God. Kundi every day in our life as a Christian, let the Holy Spirit to change us for good, for God's glory, and for our salvation. This message includes God's ability to redeem messes. Alam po natin, mga kapatid, marami po tayong mess sa nagdaang mga taon. But remember, mga kapatid, it is not means na dadalhin pa natin ngayon ang ating kaguluhan sa ating puso, sa ating isip, mga kapatid, sa year 2026. Let go na po tayo, mga kapatid. Turning failures into testimonies. Remember that you are called, mga kapatid, a living testimonies by God. Hayaan mo, mga kapatid, na ikaw ay maging halimbawa, testimonya, mga kapatid, na nakikita ng ating mga kapatid, especially sa ating mga bisita. Praise the Lord, at mga baguhan. And pressing forward with faith, trusting God larger than our plan. Remember, mga kapatid, His plan is higher than our plan. Our thoughts, mga kapatid, is not the thoughts of God. The thoughts of God and plan of God and will of the Lord is higher than ours, mga kapatid. Hallelujah. And we have the key and scripture to remember, mga kapatid. Praise God. Number 1 is God's creator power. We know, mga kapatid, in Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. He is the source of everything, mga kapatid. Kaya nga sinabi niya sa Revelation 22:13, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Praise God. Wala tayo rito, mga kapatid. Wala tayong pinagsimulan, kundi ang ating Diyos. Praise God. Shows God is starting fresh from darkness and emptiness, bringing order and a new life. Siya lamang, mga kapatid, ang nagsimula ng lahat. Wala tayo dito sa mundong ito kung hindi ang ating Panginoon. Remember, mga kapatid, praise God, ang ating mga magulang, bago pa tayo pinanganak sa mundong ito, He provide and prepare everything for us. Ganyan tayo kamahal ng ating mga magulang. How much more ang ating Diyos? Kaya wag po nating kakalimutan, mga kapatid, to give thanks unto God in good times and bad times. Sa hirap at ginhawa, mga kapatid, give thanks to God because He is the source of everything. Kalimutan po natin, mga kapatid, hallelujah, ang mga pagkukulang na nangyari sa ating buhay. Hindi nagkulang ang Diyos, ngunit ang tao lagi ang nagkukulang, mga kapatid. Huwag po natin isipin na ang Diyos ang nagkulang sa ating buhay. Praise the Lord. We need to move on for the better start, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya ang sabi natin kanina, mga kapatid, is stay and start, mga kapatid. Kung nagdra-drive ka, mga kapatid, ng iyong bisikleta, motor, or yung 4 wheels mo, hindi ba, you need to stay. You need to be still, mga kapatid, and start. Kasi kapag ikaw ay maligalig, hindi ka makaka-start yan, mga kapatid. Hallelujah, disgrasya ang abot mo. Ganyan din ang paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Number 2, mga kapatid, is a new creation in Christ. Praise God. We know, mga kapatid, that everyone baptized in the name of Jesus, right? Meron pa ba hindi na bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid? In 2 Corinthians 5:17, sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Hindi pasaway, mga kapatid. Behold, all things are become new. Marami po sa atin, mga kapatid, matagal na po tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit marami pa rin sa atin na imbis na pass away
pa rin tayo hanggang ngayon. Praise God. Gusto pa natin mga kapatid na lagi po tayong sinasabi ng ating mga elders or leaders or someone out there mga kapatid, pasaway naman tong batang ito. Matagal na po tayong naglilingkod sa Diyos, hindi ba? Kaya nga sabi niya sa Tagalog, kung makipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kapag mga kapatid, we need to die with our sin with Christ. We repent and be baptized in the name of Jesus. How much more if you baptize in the Holy Ghost, mga kapatid. The guidance of the Holy Spirit. He teaches us everything, mga kapatid. Hindi po tayo mawawala pag mayroon po tayong Espiritu ng ating Diyos. A fresh start in our serving to God is very important, mga kapatid, na tayo po ay punong-puno ng Espiritu ng ating Diyos. Kapag wala na yung Espiritu ng ating Panginoon sa ating buhay, paano po tayo, mga kapatid, na mag-start o begin to new beginning, mga kapatid? Hallelujah. Tayo po ay mawawala. Praise God. Kaya noon tayo, mga kapatid, nag-obey sa Acts 2:38. Ibinaon na natin yung lumang pagkatao natin. The old carnal, mga kapatid, hallelujah, ay ibinaon mo na. Kaya nga sabi niya sa Romans 6:4, therefore we are buried with Him by baptism in death, that like as Christ was raised up from the dead, praise God, by the glory of our Father, even so we also should walk in the new life of life. Tayo po, mga kapatid, hallelujah, patuloy po tayo na lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Kung tayo, mga kapatid, ay pasaway nga po tayo noong 2025, umayos-ayos na po tayo ngayon. Malapit na darating ang ating Diyos. Kaya nga sabi niya sa three God's unpredictable ways, no one knows when, where, and what, mga kapatid, kung kailan darating ang ating Panginoon. Kung kailan darating, mga kapatid, hallelujah, ang ating Diyos ay marami itong pagsubok na nakikita po natin, mga signs and wonders na nakikita po natin ngayon. Mga magkakapatid, hallelujah, magkakapamilya, nagkaaway-away na, hindi ba? Nagkakasiraan na. Maraming nangyayari, fires, bagyo, wars, mga kapatid. Mga sakit na hindi natin alam kung saan nanggagaling, nandiyan niya. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating Diyos. It's about time for us, mga kapatid, hallelujah, to be faithful to God. Even though we are not faithful, mga kapatid, God is always faithful. Isang palakpak para sa ating Diyos. I know, mga kapatid, na lahat po tayo ay pagod, praise God, pero hindi napapagod ang Diyos sa atin. Tayo nagkukulang, inaantok, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nagkukulang. Praise the Lord. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 43:18-19, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Katulad ng binasa po natin kanina, mga kapatid. Remember that God does, mga kapatid, and new things for us. Hallelujah. Urging people not to dwell on past deliverance, but to expect new ones or new things. Marami po, mga kapatid, nakahanda na pagpapala na galing sa ating Panginoon. Expected or unexpected, mga kapatid, andiyan ang pagpapala ng Diyos. Be faithful to the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Maging matatag lamang po tayong maghintay sa ating Diyos. Kahit marami po tayong pagsubok, mga kapatid, we know na may nakahandang pagpapala para sa iyo. Your sacrifices is not vain, mga kapatid. Yung pagsasakripisyo nyo bilang isang ina, mga kapatid, na naparito sa Hong Kong para sa kinabukasan ng inyong mga anak.
Hindi po natin alam kung ano yung blessing na ibibigay o nakahanda ng ating Diyos sa atin. Manatili ka lang at maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag po tayong magpapabaya, mga kapatid, sa ating gawain na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Marami po tayong pagpapabaya sa ating mga trabaho, sa ating ministry. But remember, mga kapatid, lagi po tayong nililigtas ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Parang hindi po tayo aware, hindi po tayo, kumbaga, hindi tayo naniniwala na lagi po tayong nililigtas ng ating Diyos sa ating mga troubles, mga kapatid. Hallelujah. If you believe, mga kapatid, na ang ating Panginoon, pag yung the time, mga kapatid, na andoon yung paghihirap, remember, mga kapatid, in every troubles, trials, He never leave us, nor forsake us. Sa panahon, mga kapatid, hindi lang ikaw ang nakaka-forget sa mga lutuin natin, mga kapatid. Hindi lamang tayo, kundi pati yung mga amo. Ilang beses na yung amo ko, mga kapatid, imbes na magagalit siya, ako yung, siya yung natatakot na magagalit ako kung paano ko linisin yung mga kartero at mga kasirola namin, mga kapatid, na kanyang ginagamit. Dahil sometimes, mga kapatid, nasusunugan din yung amo ng soup. Buti na nga lang, pag uwi ko sa linggo, mga kapatid, at umuwi pa tayo ng maaga-aga, wala nang said na, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, natutulog na yung amo ko, open pa rin yung soup niya. Kaya sabi ko, okay na ba ito? Bakit wala nang tubig? Tapos mga kapatid, pag open ko yung kasi yung kawali, parang ang tigas na ng sunog, mga kapatid, at nag-aalala siya at baka daw makumagalit kung paano ko daw yun lilinisin. Sabi ko, at least, mga kapatid, dahil sa panalangin po natin, every time, mga kapatid, pag-alis ako sa gabi sa bahay, pinapanalangin ko yung tahanan na iniwan ko. Dahil alam ko na agkabawin ni among ko. Hindi lang tayo yung nakakalimot, mga kapatid, pwede na rin sila, mga kapatid. Ngunit hindi tayo pinapababayaan, mga kapatid ng ating Diyos, kasama ng ating mga mahal sa buhay, kasama, mga kapatid, ng ating mga amot alaga, dahil sa iyong pananampalataya. Amen. Huwag po tayong magpapabaya, mga kapatid, hallelujah. Always pray and watch, mga kapatid, hallelujah, para sa kaligtasan, hindi lamang sa iyo, kundi para sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. This passage, mga kapatid, is to encourage us, focusing on God's new work and future promises rather than past troubles. Promising and great touch and provision where now, mga kapatid, none seems possible. Minsan sa atin, napaka-imposible ang mga nangyayari. Parang hindi tayo naniniwala, pero sa Panginoon, walang imposible. Amen. Maniwala ka lang sa Kanya, mga kapatid, praise God. Kaya sa number 4, sabi niya, letting go and pressing on. Number 3 na ba? O number 3? Praise God. Mga kapatid, ang number 1 is God's creator power. Number 2 is new creation in Christ. Number 3 na sinabi ko kanina is God's unpredictable ways. And number 4 na po tayo, letting go and pressing on. Praise God. Hindi tayo nakikinig. Isa kang palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Mabilis ba, mga kapatid, tayo masyado? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya sa Philippians 3:13-14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Praise the Lord. Hindi po tayo move on or pressing on kung hindi po tayo mag-let go sa nakaraan. Praise God. Lagi po natin pinapaalala yung mga kasalanan natin, yung mga pagkukulang po natin, mga kapatid, hallelujah, yung pagpapabaya po natin, hindi yon, mga kapatid, ang makapagbigay ng gloria sa ating Panginoon ngayong 2026. Praise God.
letting go of the past. God tells His people to stop dwelling on the past, even both good or bad, mga kapatid. Noon ako, mas faithful ako noon. Yan ang lagi natin iniisip, mga kapatid, at sinasabi. At ngayon ay medyo ganyan na ako. Bakit hindi natin gawin, mga kapatid, ang dapat nating gawin na kalooban ng ating Diyos? Sabi niya, not to dwell on the former things, mga kapatid, or failures. Let it go na, mga kapatid, ang mga bagay na hindi naman nakakatulong para pa tayo ay mag-move on na, mga kapatid. Hallelujah. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Alam ko na in ourselves, in everything, sabi ko kanina, hindi ako perfecto. Sometimes, especially in speaking, mga kapatid, hindi ako perfect, mga kapatid, na tao. Especially my voice is not so good na katulad mo, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang panalangin ko kanina, that everything, mga kapatid, yung struggle po natin, lagi po natin iniisip, makakayanan ko pa kaya ulit yung 2026. Remember, mga kapatid, 2025 na pagtagumpayan mo na. Amen. Bakit hindi po pa ba tayo, mga kapatid, umasa na papagtatagumpayan pa rin po natin ang 2026? Amen. Kahit napakahirap, mga kapatid, ang maglingkod sa Diyos. Maraming persecution, mga kapatid, sa paligid. Marami, mga kapatid, hallelujah, ang hindrances sa paligid. But if you love God and you love your salvation, move on ka, mga kapatid. Amen. Hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nga sabi niya, praise toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Praise God. Let go and press on means to continue forward, neither physically, mga kapatid, with a task in the determined and persistent way. Yung persistence, mga kapatid, ay importante sa paglilingkod sa ating Panginoon, especially despite of difficulties and obstacles in our life. Sino, mga kapatid, yung walang obstacle sa buhay? Showing resolve to keep going. Kailangan po tayo, mga kapatid, na magpatuloy kahit napakahirap. Kahit wala nang nakikinig sa'yo, kapag itinalaga ka ng ating Panginoon, keep going, mga kapatid, to preach, to teach, to serve God, and to serve others, kahit hindi ka gusto ng tao. Hindi yan mawawala, mga kapatid. Lalo na, mga kapatid, kapag mayroong kang nagawa na hindi komportable sa isang tao, mga kapatid. Kasi mula pa lamang aayawan ka na. Pero tandaan mo, you are not here to serve them. But first, you need to serve God and to serve people because you love God. Amen. Hindi po tayo naririto to please one another. Yes. But to serve one another, to love one another, mga kapatid, to accept one another's weaknesses, Amen. but don't touch the weakness of others. Only God, mga kapatid, have the right to touch our weaknesses and use our weaknesses. Tandaan po natin, we are called according to the purpose of God. It is not the purpose of men, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. It can also means to urge or insist something on someone. But the most common usage is about perseverance. Hallelujah. Napaka-importante, mga kapatid, yung perseverance and endurance. To continue a task kahit, mga kapatid, mahirap, or journey without giving up even when it's so hard to us. Sometimes, mga kapatid, napakahirap ng maglingkod tunay sa ating Diyos. Yung, mga kapatid, dadaanan po natin, praise God, nagkamali ka lang, pagtatawanan ka. Instead that they will pray for you, they are rejoicing because of your mistakes. That is the work of evil, mga kapatid, and that is not the work of God. Remember that we are called, mga kapatid,
to pray one another. Na lagi po natin inuulit, there's a power in unity, not only in prayer, but to do the will of the Lord. Hindi ka magtatagumpay, kapatid, na mag-isa lang. Hallelujah. You need to submit yourself to those who are in authority. Amen. It's better, mga kapatid, to listen the voice of God than to listen the noise of others. Dahil sometimes, mga kapatid, when I pray by myself, sometimes we have our self-devotion or personal devotion. Yung time na yon, mga kapatid, mo mararamdaman yung presensya ng Diyos. Yun mo mararamdaman, mga kapatid, to listen the voice of God in your prayer devotion. Iba pa, mga kapatid, the group or Zoom prayer. Sa ating pag-devotion, mga kapatid, kahit napakahirap, litong-lito ka minsan, mga kapatid. Yesterday, litong-lito yung puso at isip ko, mga kapatid. I don't know why people, mga kapatid, sometimes they don't understand our situation. Sometimes, mga kapatid, inaako mo na lang lahat ng mistakes. Inaako mo na lang lahat, mga kapatid. But it is not only the mistake. Sometimes, mga kapatid, God want to test your faith kung saan ka mahangganan, mga kapatid. Gaburan na ka ni Apo Diyos. Amen. Iti responsibility, mga kapatid, na hindi mo inaasahan. But instead, mga kapatid, na magreklamo ka, isa lamang, mga kapatid, ang alam ko, na natatanungin at sasabihin sa aking Diyos, I need your help, Lord. That I can do or I can face this task without your anointing, without your help, without your courage or your word or your spirit. Naka-receive ako ng call for my family, mga kapatid. Yung tatay ko, mga kapatid, is so difficult to understand. Parang ayaw na niyang mabuhay, mga kapatid. We do our best. Pero ang isang tao, mga kapatid, na kahit tayo kung ayaw na natin magpatuloy, is up to you if you still want to live happily in this world. It's your choice to sleep. Ibibigay na sa'yo ng Panginoon yung forever na pag-sleep na. Dahil yun na ang gusto ng katawan mo. Kaya nga sabi ko sa aking mga kapatid sa aking hipag, huwag niyo na stressin yung sarili niyo. Kung ang gusto niya ay magpahinga na, hindi niyo na yan kasalanan. Wala siyang karamdaman. Pero gusto na niya, mga kapatid, ng matulog ng mahimbing. Ayaw na niyang tulungan ang kanyang sarili. What else can I do, mga kapatid? Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, have mercy on us. Lalo na sa akin na mag-isa, mga kapatid, Lord, have mercy on me. Lahat na ng problema, mga kapatid, nakapatong na sa balikat ng bawat isa na OFW. Amen. When my sister-in-law called me, he cried, mga kapatid. At alangan naman na hindi ko pakinggan yung kanyang mga daing sa akin. I thank her, mga kapatid, because she's the one to take care my father in my behalf. Nahihiya na ako, mga kapatid, pero anong magagawa ko? Kung ako ay mag-for good na, mga kapatid, paano na ang buhay natin? We are not rich na katulad ng iba, mga kapatid. It's not yet enough. But then I do believe that God will provide everything. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, pag-uwi ako dahil yung kinatatakutan ng isang tao, mga kapatid, yan napupunta ng ating mga magulang, hindi ba? Sabi ng hipag ko, wala pang bisa ng hipag ko. Yan ang pinag-uusapan nila ngayon, mga kapatid. Pero sabi ko, trust God, because I trust Him. Trust God, trust His plan, mga kapatid. Sabi ko sa aking mga kapatid. Na-stress na yung kapatid ko dahil sa kanyang puso, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, mind your own business. Minsan ganun tayo, di ba, mga kapatid? May sarili kang sakit at karamdaman. Ang pakialaman mo ay yung kalusugan mo. Sabi ko, mga kapatid. At bahala na ang Panginoon sa tatay natin. We do our best
with Dan, mga kapatid, yung part po natin, pag hindi siya magpatuloy na gusto pang mabuhay, ang Panginoon na lang ang bahala. Ganon din tayo sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. Paano tayo magbubuon na kasama ang Diyos? Kung lagi po tayong gusto po natin, naka-stuck lang po tayo doon at hindi na, mga kapatid, mag-move on, mag-let it go sa lahat ng past sa buhay po natin. Pressing on is very important to the Christian life, mga kapatid. Mag-move on tayo. Dahil kahit gusto ng ating Panginoon na tulungan po tayo, kung tayo mismo, mga kapatid, ay naka-stuck lang sa kinatatayuan po natin, God can't do nothing. Praise God. Kaya nga sabi niya, hallelujah, sa ating laging sinasabi, we need to think our salvation. We need, mga kapatid, hallelujah, to work out our own salvation. Kaya ang panalangin ko, Lord, remind mo yung mga word mo na narinig ng tatay ko nung andoon pa ako. Because I can do nothing without God. Ipa-Diyos mo ang lahat ng problema mo, mga kapatid. Lahat ng struggle mo, give it all to God. At matuto po tayong magpasalamat sa ating buhay. In good times and bad times, mga kapatid, maliit man na pagpapala o malaki mang pagpapala, kailangan po tayong magpasalamat sa ating Diyos dahil karapat-dapat na pasalamatan ng ating Panginoon, hallelujah, sa ating buhay. Hindi Kanya iniwan noong 2025 at alam natin, mga kapatid, sa ating new beginning, this 2026, hindi niya rin tayo iiwan. Ano man yung trouble at hardship natin sa buhay, mga kapatid, God is always here. It's up to us to believe and keep believing and keep trusting His trust. Hallelujah, His promises unto us. Hawakan mo, mga kapatid, ang pangako ng Diyos na kahit minsan ay nahuhulog na po tayo, kahit ganito na lamang tayo kumakapit sa ating Diyos, kakapit ka pa rin sa Kanya. Amen. A new beginning. A new beginning. Kailangan tayo kumapit ng mahigpit sa ating Diyos at hindi ganyan, mga kapatid. Tapos na yung 2025. Kailangan na natin kumapit ng mahigpit sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Whatever na dumating ng pagsubok, especially your ministry. Now, mga kapatid, we start to shine and commit ourselves to the ministry. Sabi nga kanina, mag-remain ka ba, mag-stay ka rin pa ba, mga kapatid, sa iyong ministry na sinumpaan sa ating Diyos? Don't let people, mga kapatid, hallelujah, to decide for you. Mayroon po tayong sariling isip, mga kapatid, at sariling desisyon. Hallelujah. Pray for yourself and pray for your ministry. Hallelujah. Ipagkaloob ng Diyos ang kasagutan, mga kapatid, ng iyong prayer. If you pray with your heart. Kapag ipanalangin mo na taus-puso, mga kapatid, ang lahat-lahat, ibigay mo sa ating Panginoon. The answer is always, mga kapatid, makakamtan po natin. Hindi po tayo nakakalimutan ng Diyos. Lagi po natin sasabihin, Lord, remember us. Lord, remember my family. Lord, remember me. Hallelujah. Because, mga kapatid, purpose in seasons. Nabasa po natin sa Ecclesiastes 3:18, mga kapatid, in every time of everything, teaching that life involves cycles of opposites. Birth, death, weeping, laughing, war, peace, ordained by God with specific season for each event, often beyond human control.
But every season, He said, made everything beautiful in His time. Lahat, mga kapatid, ng season ng ating buhay ay may rason. Kung yung season mo ngayon ay mainit kahit taglamig, may dahilan. Na kahit hindi umulan, ngunit tag-ulan sa buhay mo, may dahilan. Kung ikaw, mga kapatid, ay malungkot ngayon, may dahilan. Kung ikaw ay masaya, may dahilan. Ngunit lahat ng ito ay maganda sa paningin ng ating Diyos kung ibigay mo sa ating Panginoon. Amen. Kung ikaw, mga kapatid, ay natatakot sa year 2026, ibig sabihin that you have no faith to God. Give it all to Jesus this 2026, mga kapatid. Hindi po tayo papabayaan at iiwan ng ating Diyos. Praise God. Conclusion na po tayo. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, I just want the point to remember or lesson to remember, mga kapatid. Embrace the opportunity because opportunity comes only once in our lives. Yung opportunity, mga kapatid, na direksyon ng ating Diyos. Hallelujah, ay minsan lang yan. Turn failures into faith. God can take past mistakes and turn into powerful testimonies of His grace. Let go of the past. Don't let past, mga kapatid, or sins or failure, mga kapatid, to define your future. Huwag yon, mga kapatid, ang mag-hold po sa atin the best future to come in our life. Expect the unexpected. God new beginning are often unpredictable or harder than imagine. Only God knows our future and what is the best for us, mga kapatid. Pray for renewal. And this is the most important in our serving and walking with God, mga kapatid, is pray for renewal. Hallelujah. Message often includes prayer every time, mga kapatid. Hallelujah. In our life, we need to pray. Dahil yung pag-pray ang magbibigay sa atin ng direksyon sa paglilingkod po sa ating Panginoon. We cannot do anything without prayer. We cannot, mga kapatid, breath without prayer. Remember, mga kapatid, prayer, the oxygen of our soul. We cannot do nothing without prayer in the beginning of every day in our life, especially our ministry this 2026, mga kapatid. Let the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid, in our life. Huwag po natin hahayaan, mga kapatid, hallelujah, na ang kaaway ang mangutawi sa ating buhay. Bagkus ang ating Diyos na buhay, ang Espiritu ng ating Panginoon ang mag-lead po sa atin sa lahat ng ating ginagawa this 2026. Let those who are love us, mga kapatid, our pastors, our elders, our leaders, someone who are praying for us to lead us, mga kapatid, in our ministry. Because our parents know the best for us, mga kapatid. How much Amen. more our Father in heaven. Amen. Let's give, hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mr. M. Praise the Lord. God bless you, Sister Fernie. Praise God. Hallelujah. Handa na po ba kayo, mga kapatid, Amen. sa pagbabago ngayong taon? Amen. Alam ko bawat isa sa atin ay mayroong mga isinulat sa papel na mga, yung past 2025, yung mga failures natin, yung mga bagay na ayaw na natin sa buhay natin, nilista natin doon. Amen? Nakalista na po ba, mga kapatid? At yung 2026, nandyan yung mga plano natin. Sample na lang, I will improve my prayer life, improve my etc. Praise God.
So, nandun yung mga goal ng bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Sa bawat goal at sa bawat pagkakataon, mga kapatid, sa bawat nangyayari sa buhay po natin, hallelujah, may purpose po ang ating Panginoon. Ang titulo ngayon is A New Beginning. Handa na po ba kayo sa bagong beginning ng ating paglakad sa ating Panginoon? Amen? Praise God. Katulad ng sinabi ni Sister Perlita, do not dwell in the past. Kung noon, mga kapatid, tayo ay prideful nung nakaraang taon. Maging humble na po tayo ngayong taon. Amen? Kung tayo noon ay tamad na pumunta sa church, maging masipag na po tayo ngayon. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kailangan na natin gumawa ng paraan upang lumago po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. At kung noon, nangihina ka lagi sa iyong pananampalataya, anong sinabi ni Sister Perlita? Pray! Para magkaroon tayo ng kalakasan. I-improve natin ang ating prayer life, mga kapatid. Praise God sa taong ito upang magkaroon po tayo ng bagong simula. Amen. Praise God. Katulad ng Isaiah 43 verse 18, sa binasa natin na bersikulo, mga kapatid, anong sabi doon? Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Handa na po ba kayo mag-let go? Amen. Praise the Lord. Maalala ko yung preaching ng aking anak nung nakaraang linggo, mga kapatid. Sabi niya, let go and let God. Praise God. Para makapasok ang ating Panginoon sa buhay po natin, para manaig ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, we need to let go yung mga nakakahadlang. Alisin natin yung mga nakakahadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano yun, mga kapatid? Praise God. Yung mga bagay na nakakasira sa ating pagpunta sa simbahan. Yung mga bagay na nakakasira sa ating prayer life. Ikaw lang nakakaalam niyan, kapatid. I cannot judge you. Walang magja-judge sa inyo kung anong mga bagay na nais nating baguhin sa taong ito. Praise the Lord. So kung nakasulat na dyan, mga kapatid, kung nakahanda na yan, praise God, ihanda na rin natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Ihanda na rin natin, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pagbabago sa taong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin, mayroon tayong mga goal sa buhay. Amen? It is just a testimony, mga kapatid. Pagpasok ng 2025 last year, praise the Lord, I just want to testify this para sa aking anak na panganay. Hallelujah. Yung prayer request niya nung nag-aaral pa lang siya ng high school hanggang college, inuulit-ulit niya yan every year. At sa year 2025, talagang nandun pa rin sa kanyang wall ang kanyang prayer request habang hindi pa nasasagot, mga kapatid. Nung umuwi ako, yung time na yon, doon lang niya tinanggal. Dahil lahat ng kanyang isinulat ay sinagot ng ating Panginoon. All the glory belongs to God. Sabi niya, Ma, tingnan mo ang mga prayer request ko noon, nasagot na ngayon lahat. Tingnan mo, check na lahat, Ma, sabi niya. So all the glory belongs to the Lord, mga kapatid. Huwag kang mag-give up. Kung last year, mga kapatid, hindi sinagot ng Diyos, asahan mo sasagutin ng Diyos ngayong taon. Tumayo nga tayong lahat, mga kapatid. Walang imposible sa harapan ng ating Panginoon. Kung mayroon kang goal, mayroon kang pananampalataya, mga kapatid, ipagkakaloob yan ng ating Panginoon. Kung gusto nating mag-improve ang ating spiritual life, do something. Lumapit tayo sa harapan ng ating Panginoon. Let us renew our spirit, mga kapatid, sa pamamagitan ng